Ayan mga karos, good morning po. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, nandito tayo sa phase 1 ngayon. Bali, mag-update po tayo sa lahat ng project natin. Yung project natin po dun sa may phase 3, dun sa may block 8, ipapakabit po natin yung water closet at saka yung ilaw. Punta rin tayo sa phase 4 para makita pa yung mga nagawa na po dun. Then mag-update din tayo rito sa isang project natin sa phase 3 din sa may block 16, yung overall paint, at lilipat dun sila Master Jojo at si Louie para dun sa mga curtain box na yung pinagagawa po ni client. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Tara, yeah, let's go. Okay, start na tayo. Good morning and good morning sa lahat ng ating client owner. Ito yung lagay ng weather natin ngayon. Bali, makulimlim po siya. Siguro ito pa rin po yung epekto nung nag-aalborotong bulkan dito sa Taal. Ayan, bali tinutuloy na po natin yung ating roofing process dito. Installation ng tiles po sa taas, halos okay na. Bali may mga parating tayo mga delivery, tubular and square bar. Yung mga tubular, karagdagan po rito. Yung framing natin dyan, tapos yung framing din sa gate and grills. Tapos yung additional handrail sa taas. Ayan yung mga karagdagan na gagawin. Okay, bati muna tayo. Ayan si Bilo, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Bali, ito hindi pa magagalaw yung installation ng tiles po dito dahil gumagawa pa sa harapan. Yan, marami pa tayong aasikasuhin dyan. Tapos yung panambak po natin, ayun yung panambak natin. Nakaschedule din po yan yung araw. Depende na nga lang po pala kung mahakot nila ng ating mga install, nung ating mga naghahakot ng panambak. Ayan si Adonis. Good morning, Adonis. Good morning. Ayan. Silang dalawa lagi yung taga-fabricate natin ng yung gate, fence grills, saka yung mga trusses. Kaya Richard, good morning po. Good morning. Good morning. Yan, medyo masikip pa rito, no? Marami-rami pang gamit. Pero sa tiles, meron naman po tayo. Bali, ang wala yata tayong on-hand dito yung sa lababo at saka dito sa sa TMB. At saka to, wala pa tayong on-hand. Kahapon nga po pala, na-testing natin yung gawa nila rin. Wala namang pusang tulo. Okay. Ayos na ayos. Wala siyang tulo. Ayan na po yung sa lababo. Bali, ito nga po pala, may basis na tayo kasi may on-hand na tayong lababo. Tapos dito, yung ordinary na nalutuan lang po yung gagamitin nila client. Tapos may abang na nabutas yan. Kaya ganito yung tsura nito, bago matuyo, winalis po ng walis tingting niya para mas makapit yung tiles kapag in-install. Dito tayo. Yes, Kuya Sandy. Good morning po, Kuya Sandy. Good morning. Yan. Bali yung isang tinutukoy ko na handrail dito po, magkakaroon niya ng extension. Yan, papunta po dito. Kasi magiging hallway natin tong area na to, kaya kailangan may handrail dito. Ako magsishipping si Kuya. Sana ang titirahin niya, Kuya? Ay, yung bintana. Yan, papalitan na po itong bintana. Gaya ng sabi ko na nakaraan, masyado po kasing mahaba po. Maapektuhan po dyan yung ating partition. Kailangan bubuksan mo. Iya. Sige. Yan, start na po sila rito. Dito naman tayo sa phase 3. Ayan, kahit pa paano medyo umiinit-init na ang weather. Cloudy lang talaga. Dito nga po pala sa project natin, naikabit na yung mga kornisa. Pinapakabit na lang po rito yung water closet at saka yung ilaw sa center light. Then hihintayin natin yung mga pintor dito. Tapos yung aircon din. Meron na isang aircon dito para mabutasan na po natin yung mga pader. Okay. Dito tayo. Ayan, si Master Jojo, good morning. Good morning. Louie, good morning. Good morning. Ayan, bali, ito yung pailaw natin sa center light. Ayan, bali, ito yung pinaka-reference natin. Para rito sa gitna.
Tapos yung ipang kakabit po namin dyan, walang iba kundi itong black screw na D1 na pambakal. So bago pa namin ikabit itong mga PVC panel, may mga nakabang na po na dyan, mga metal paring na pagkakabitan. Ito yung ating storage dito. Bali maliit lang po siya. Naka-ano na lang po ito, naka-base na lang po yung sukat nito sa wall-fluted panel. Kornisa. Yan, may kornisa na rin ito. Ito yung other klase. May kakabit na ni Louis. Ito mahuhuli na. Mauna muna yung aluminum kitchen cabinet dito bago ma-installan po ng edging. Dito sa taas, kompleto na rin yata yung kornisa rito. Kompleto na. Yun o. Bale, ito nga po palang ginawa namin closet dito. Naka-fix na to. Yan, fix na po siya. Yan yung kornisa. Nasa taas, naka-install na. Yan, pintor na lang to. Tapos may pailaw tayo rito. Ayan. Ayan. Yung ilaw natin. Dito sa kabila. Ready na to for overall paint. Pwede na. Ayan, ina-assemble na lang po nila ito. Tapos pag okay na yan, isasalpak na lang po yan dito sa taas. Dito. Check natin to. Mukhang maganda to kapag ka nakikabit at saka pag natapos. Maganda. Ito nga po palang cove light na to. May strip light pa yan pero sa huli na namin kakabit. Tuwa si Louie. Kanina pa po nila to palaisipan. Kasi nung binili namin to, wala siyang manual. Pero ito po yan, may picture naman eh. Na malaki tulong nito. Walang manual. Ito, kabit ka nito. Dito pa rin tayo sa phase 3. Kanina galing ako dun sa isang bahay nila client. Yan, ito yung kulang na tiles. Ito. Para dun sa PNB. Yan, ito yung isang kulang. Si Kuya Rigor. Kuya Rigor, good morning. Morning, boss. Yan. Kaya makisuyo nga muna na ito. Sa second floor po, dun sa may CR. Yan, bali, tinitimpla lang po ni Kuya Rigor yung mga gagamitin na pintura po rito. Yan. Tapos ang kulay nito kuya, ito. Ha? Yung loob. Ayun ba? Yun ang Dito? kulay. Hindi yan. Ba't nakaganyan siya, no? Hindi, nagkamali nga na si Kuya Dindo buti, rito. tutuloy ko rin sa ano. Ay, buti na lang, inabutan kita. Kasi gagayahin ko lang talaga siya. Oo. Tapos ito, tama to, brown. Saan mo kinuha to, kuya? Ganyan yan eh. Ganito na yung kulay nito. Oo, boss. Ganyan Brown siya. na, o yan. Ano? Ituloy mo lang po to. Ibig sabihin, ang pinto, ganitong kulay. Oo. Ito. Teka, Ano? bakit ganito yung kulay? Tama eh. Saglit lang ha. Matagal na kasi natin to iniwan eh. So double check ko lang ha. Double check natin. Kasi ito pang violet, di ba? Medyo violet eh. Para hindi tayo magkamali. Okay, dito tayo kay Candy. May access ako ng wifi dito eh. Kaya hindi na ako natagalan. Nakausap ko na si client. Tama naman yung ginawa namin. Yan, bali double check lang. Baka sakaling
magkamali kami. At least hindi masayang yung materyales. Buti na lang hindi pa nakakapag-apply si Kuya Rigor ng pintura. Yeah. Si Kuya Rigor nakamot sa ulo. Okay, kasi ang nag-umpisa nito si Kuya Dindo. Napansin ko kasi maganda po magpintura si Kuya Rigor talaga ng kahoy. Ako kasi maarte ako Kung sino yung maganda gumawa. Maganda din gumawa si Kuya Dindo. Ang problema kay Kuya Dindo is schedule. Nandun siya sa phase 4 Alam nga naman iwanan ni Kuya Rigor to para dun, di ba? Yan, si Kuya Rigor na po natin papagawa. Okay, lilinawin ko lang instruction namin dito kasi nanonood si client. Tama na po to. Ito nga po palang pintura na to, matingkad siya enamel, di ba? Pero dinala ko to kay Kuya Johnny. Ito po yung kinuha naming kulay. Tapos ito yung kinalabasan. Hindi naman siya totally makukuha, di ba? Nakuha. Pero kita nyo, may similarity. Ngayon, pagdating dito sa gilid, ang pintura ang gagamitin dito ito. Pati rito sa likod. Tsaka rito. Ito yung aming movable counter. Tapos yung pintuan nito, at saka yung drawer nito, ang gagamitin po na kulay is brown. Yan, brown. Ito na po yung brown namin. Yan, literal na brown po to. Ngayon, nung pininturahan ni Kuya Dindo to, nag-iwan siya ng kulay gray dito. Ay, hindi pa pala gray to. Yan, dapat to gray kasi ang magiging kulay na lang po daw ng loob kung ano yung kulay ng loob nitong ating kitchen sa loob. So, hindi na namin gagawin yun. Gagawin na lang namin pure brown para hindi mahirapan si Kuya Rigor kasi magkakaroon ng cuttings. Hindi naman po maganda yun pag sa pintuan. So, brown yung loob at saka likod na nito. Tapos yung buong drawer, brown na rin po yan. Tapos yung magiging ano nito, Side by side niya, boss, na yung brown na rin. Na violet. Side by side. Side by side. Yan. Ilalim, likod. Yan, violet na. Violet ang tawag ni Kuya Rigor dito pero hindi to violet. Ano bang kulay? Basta kakulay ng tiles yan Parang kulay violet. Tapos kasi. yung pintuan nito Kuya Rigor na pinturahan ng gray. Ito. Hindi, yung yan ba yun dito? Yan dito. Yan kasi inakala Ito ngayon, pipintura ko dyan is brown na. Ito na. Yung kagaya nito. Inakala kasi ni Kuya Rigor kasi yung kulay na inabutan niya rito ay yun daw yung kulay. So ito po yun, nakulayan na po siya ng gray. Bali, madali na lang po to, iba-brown na lang po ni Kuya Rigor to. May mekos na lang yan. Kuya, amaze na amaze talaga ako sa pintuan mo. Pag nagpupunta ako rito, ito yung bumibida sa akin Yung pintuan. Okay yan na lang po yan. Tapos ito naman, ang ginamit dito, brown din, nakakakulay po nun. Yun nga lang, matapang po yung timpla doon dahil ano yun, enamel. Ito latex. Kung ano yung kulay nito, Boss, yung pinto na yan, yung pinto yan. brown yan, brown. Ganun din. Yan, ganyan din. Oo, pati ito. Yung pala yun, pinto at hamba na mababasa mo ron. Yung mababasa mo doon, pinto at hamba, yan yun. Tapos ito, pipinturahan din po ng brown to. Ito naman, pipinturahan din ng brown yung enamel na ginamit po. Yung bakal na yan, puro brown din yan. Yes, brown din to. Pero ito daw, ano daw to Black. Black. Black daw to. Black. Para may ano pa rin daw. Tama po ba ako ma'am? Comment nyo na lang dito Matagal pa naman ito pipinturahan. Basta yun ang alam ko. Tapos ito, alam ko brown din to. Ayan. Dito tayo sa taas. Ito ano pa ni ma'am to. Yan. Glossy niya pa. Yan napakalinis na po rito. Ayan. May pintura nga lang mga karosa. May pintura. Yung kama. Yan, wala naman daw problema dyan. Tapos tingnan niyo po yung naging kakulay na po nung pintuan nitong ating wall. Ayan, Medyo nga lang siya, matingkad kasi ano po yan enamel. Yan, nakailera na rin po yung binarnisan na 1x2 na kahoy dito. So dito po natin yung ididikit. Tapos ayan din Ayan, halos kakulay na. Hindi kagaya nito, mas matapang yung kulay ng pintura nito. Tapos yung dito banda, sa riser, ito. Yan, papansin nyo medyo pumuti siya ng konti kasing kulay na nito. Yan, pinano ko po yan. Pinaglagyan ko ng cuttings kasi makikita pa rin po kasi yan kapag may pintuan na.
Tapos yung tiles na kulang na kinuha natin kila ma'am, yan para dito. Pag naikabit ni Louie yan, pwede na rin po lagyan ng kornisa to. Tapos pwede na nating tapusin lahat yan. Yan, pwede na natin kabit pa isa-isa yung mga dapat dyan. Tapos ayos na, di ba? Yan, medyo nalito kami rito pero hindi naman kami nahirapan mag-check kasi may wifi dun sa kabila. Yan, nasa ibang bansa kasi yung nagpapagawa nito kaya kailangan double check natin na maigi. Yan, matatapos na din namin. Malapit na. Unti na lang. May mga wall fluted panel pa rito. Tapos yung tiles nga po pala nito, nandito na sa Tion Paul. Yan, pipick upin na lang natin tapos babayaran natin. Pwede na po natin asikasuhin din. Kaya ako nagtitira na ito lang, boss. Ayan, si Kuya ano na. Kuya Rigor na. Basta depende naman po sa schedule namin. Kung sakaling kinakailangan na si Kuya doon sa isang project, ganun po talaga. Pero sa ngayon kasi wala pa si Kuya din doon. At kailangan ko ng isang litro lang, surfacer. 1 litro, lacquer primer. Oo. Oh, sige. Isa lang. Okay. Kasi marekta tong ganito eh. Likod naman yan, Kuya eh. Okay lang yan? Okay lang yan. Marekta ko na yan. Oo. Pag nakakita kasi ako ng ganyan mga... Oo. Pero kung may pagpapahirang ka ng lacquer primer, bibiling ko. Meron. Meron pa? O sige, bilhin ko. Ginagamit ko rin kasi sa pang spot, ganun. O sige, sige, sige. Ayoko kasi pang manipis kasi. Okay. Sa pagitan kasi ng ano yan eh, no? Ng tiles at saka ng kahoy. Pero ako naman kasi, dahil nasa likod naman, okay lang. Pero kung imumove ni... Ano natin, buburahin ko na lang yung mabubura naman yan. Ano, bibili pa ka? Kailangan ko rin pa rin yung boss. Sige, sige, sige. Para sa Kasi ito pa primer rin pa Oo nga, no? Masilya pa nga lang eh. Masilya pa to. Akala ko nga, may pito ka na. Papakante. Sige kuya ha, ihatid ko na lang dyan sa Isa may lang, likod. boss. Ayan, let's go. Hey, Kuya Rigor. Isang lacquer primer surfacer. 1 liter? Isang litro. Yan dapat kayo. Lacquer primer surfacer. Isang bote ng paint thinner. Bote lang. Oh, gusto na yung binili kong tatlo? Oo. Nalo dun sa QD. Tapos dalawang chrome pipe. Yung pang hanger. Diyan pa rin, isang resibo lang yan. Pero parehas doon kaya lang. May pistal. Chrome pipe. Dalawa. Huwag mo mapaputol ka. Chrome Pwede pipe. mo naman dyan na lang idaan eh. Anong haba? Isa lang ang haba nun. Basta chrome pipe. Ano na nila yun? Ito, dito ka magbe-base. Kailangan kasya rito. Kasya rito. Baka number 1. Ibabalik mo sa akin to. Oo. Hindi ko ito ibababa. Hindi Ito lang? May start ko lahat? May pistal. Kasya dito. Tawagan na lang kita, pupunta ako ng base store eh. Baka may kailangan sa dito. Then po. Okay. Apo. Sige. Ingat ha. Oo. Dito naman tayo sa phase 4. Ayan, nandito si Kuya Dindo. Good morning po. Good morning! Yeah, good morning. Okay, dito muna tayo sa labas sa nagawa niya. Ito nung nakaraang araw sobrang makalat. Medyo allergic talaga ako rito sa mga gilid ng ginagawa namin eh. Kasi ang nangyayari rito, pag dinaanan ng engineer ng OIC, automatic pagagalitan tayo. So ayun naman natin mangyari yung na lagi tayong nasisita. Medyo pangit kasi sa pakiramdam yun eh. So ito, yung nakasako ng pang semento, panambak pa po yan. Bali kapag kinontrata uli yun natin yung naghahakot ng panambak, baka ipasabay natin to, padaanan natin dito. Tapos ito basura na to. Yan ang mga nasa black bag. May tendency din po kasi na kapag may tambak, madadagdagan kahit hindi po sa atin. Yan, nangyayari po talaga rito yun. Tapos ito yung side by side, may unang pahid na po yan ng ng flexiband. Kailangan pahiran yan kasi gawa sa hollow blocks para yung mga masilya natin dito sa loob at saka yung pintura hindi siya maglolobohan. Protection din po yan
Pati dito sa kabila. Yan, ano na ng mga nagawa rito. Bali dito sa exterior, ito yung dating kulay niya, mapusyaw. Bali maroon, mapusyaw. Yan yung tineturn over ni Lumina. Ang ginawa namin, chocolate brown. Ayan, may mga nagawa rin kami dito sa Lumina Phase 4 na pinaiba-iba yung kulay niya, no kuya, no? So dito sa atin, minimalist lang, simple. Pero maganda tingnan. Magandang atake pagka tiningnan sa mata. Tapos yung nakikita natin dito parang moldura, pinapinturahan na rin natin po ng kasing kulay dito sa Lumina, yung facade team color scheme po nila. Yan, bali beige. Yan, dating puti yan. So beige na lang din para hindi mahirapan si client owner kapag nagpapa-maintenance. So mga isa, dalawa, hanggang 3 kulay lang yung nakikita rito sa harapan ng bahay. Ito nga po pala ang plain sheet natin. Ang magiging color nito, kukuha kami ng kulay dito, tapos may konting haspi siya. Tapos ito, ganun din po yung kulay pero kahit wala lang haspi. Tapos itong kulay brown, itong tubular na framing naman natin, kulay itim po yan, kulay black. Tapos dito all black na lang po rito sa loob. Yeah, all black na lang para less maintenance. Sa loob, wala na masyadong kalat. Dala ko na nga po pala yung para sa center light. Ayan. Para dito po yan sa gitna. Tapos ito, may ilaw pa tayo rito. Pag bumalik sila Master Jojo rito, ikakabit na yun sa wall fluted panel. Yan, halos patapos na po ito. Tapos na lang po yung overall paint dito. Halos okay na. Accessories na po tayo. So ito na muna para sa ngayon. Bali lahat naman po ng mga kailangan dito pinalista ko na kay Carol. So kada pumupunta ako sa sa site, yan, meron silang kailangan sa site, tinatawag ko na po kagad sa kanya habang nasa labas para pagbalik dito, yan, bali dala-dala niya na. Ito nga po pala, nagtanong sa akin si client, kadalasan po kasi yung mga barrel bolt po ng gate na gawa namin nandito po sa gitna. Ito po nandito, ayan, yan. Tapos may lock na rin po yan. Yan, may sabitan na rin po ng lock. Yan, maaabot na po nila kagad yan. Tapos isa sa mga pinabili ko yung sa downspout natin dito. Yan, para pag napwestohan to nila Master Jojo, nila Louie, yan, madali na po nilang may kakabit. Nandito na yung materialis. Tapos ito naman panghuli, magsisilikon pa tayo dyan sa magkabilang gilid. Pero kahit panghuli na yun, yung aktong yung tipong ita-turn over na natin siya. Tapos yun, may aircon na outlet tayo rito sa loob. Yan, dito sa loob may aircon outlet tayo dyan. Wala pa. Tapos utility box. Tapos dito for CCTV camera. Yan, yung saksakan ng CCTV. Tapos dito rin may tugang outlet po tayo dyan. Tapos naka weatherproof cover po siya. Kuya, iwan na muna kita. Yan, dire-diretso ka lang naman muna rito. So yan lang muna yung ginagawa ni Kuya Dindo. Yan, pinipinturahan lang po ng ilang mano yung pader. Pag okay na, mag-start na po siya mag-apply ng cuttings gamit yung paintbrush. Pagka okay na yun, maganda na siya, tingnan pulido na. Tapos ito, i-retouch niya rin po yan. Yan sa ibabaw. Tapos ito nakikita yung gutter, pipinturahan niya rin po yan ng itim pati rito. Yung flashing sa gilid. So wala naman po kasing itim na flashing. Yan, pipinturahan din po niya yan. Okay kuya. Okay, tara. Hindi man lang tayo nakaramdam ng ng init ng weather. So maganda po yung panahon natin ngayon, makulimlim. Siguro dahil pa nga rin po yan dun sa smog ng Bulkan Taal. Okay, nabawasan nga po pala yung panambak namin dito, pero may natira pa rin, marami pa rin. So isa to sa mga nakaschedule pa rin. So kailangan po ma-plane po natin tong ground area. Tapos ito nga po palang buhangin, ipapausog ko na rito pag nag-uwian. May konting hollow blocks pa po to, sigurado
Siguro mga ilang piraso na lang, mga 10 o mahigit. Yan, pauusog na natin dito yung buhangin. Yan, mayroon pa naman po tayong iba pang mga buhangin na ipapadeliver dito kasi sa timing. Bate. Ayun si Kuya Boy. Good morning pa, Kuya Boy. Ano ba? Yeah. Hindi ba kapag tipping ba yan? Bakit daw? May natutulog. Baka taga-call center yung nakatira dyan sa kabila. Ilan pa ba yung anihin natin, sisinsilin? Marami-rami pa ba? Yan na lang. Yung sa labas, pwede naman siguro, malayo na rin. Oo. Yayanig kasi, no? O, sige. Nakalagtatag din si Ricky, nagbabayad din. Tama. Sige, okay lang yan. Pagbigyan na natin sila. Unti na lang naman. Kaya kailangan din natin makisama. Ayan, bali yung sinisinsil ni Kuya Boy dito para sa rain shoot. Yung iba para sa karagdagan pong outlet dito. Grinder na lang, ginamit ko eh. Yan, grinder na lang para madali. Dito meron pa yata ano? Kuya. Meron pa isa. Yan, meron dyan. Tapos dahil cooktop, meron dito. Sa ilalim. Sa ilalim. Okay, tapos rep dun sa kabila. Tuloy lang po yung ginagawa ni Kuya Boy dito. Ayan. Tapos si Ricky. Sino kasama mo, Rick? Ako lang po, hindi ko pa ayos yan. Absent si Marvin. Apo, may dumating na bisita, ano yata nila, Juhin? O, Ano siya? Solo flight pala si Ricky rito. si Rocco na lang yung ano. Ganda ng tiles, no? Oo. So, yun po. Maganda po yung pagkaka-install niya. Yan, si ano na lang po ang nag-a-adjust, si installer. Kasi hindi naman po lahat ng tiles ay magaganda. Yan. Ayos, ganda. Yan. May ano pa rin po kami, no? May allowance pa rin po kami dyan. May gap. Hindi po namin pinagdidikit-dikit yan. Yan na po muna. Tapos ito, may cove ceiling pa to. Tapos lang yung electrical para dire-diretso. Yan, wala naman po ang tulo to. Itong unit na ginagawa namin. Testing na rin po sa ulan. Grabe mga karaw, sobrang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung makakabalik yung tropa galing sa break time. Magde 12:30 na. Sobrang lakas po ng ulan. Bali grabe yung ulan na yun, napakalakas. So ito time check, alauna na po. Yan, bali huminto naman po yung ulan kaya nakapasok yung buong tropa. Yan, papunta nga po pala tayo ng 13 gamit tong owner. Yan, pick upin natin yung tiles para dun sa first project natin dito sa phase 3. Tara! Dito na tayo sa Tion Paul. Yan, kasama natin sila Mrs. Tsaka sila Karen. Ayan. Patingin niya. Ito. Okay. Anong sukat nito is 20 by 80? 20 by 100. 20 by 100, sorry. Okay na boss, huwag mo na ito ba? Sobra ko ba? Sobra. Sobra ba? Ilan ba ang ano natin, binili? 23 pieces, sige. Okay, ito po kasi yung gagamitin namin sa hagdanan. Yan, na-deliver siya kahapon. Ngayon lang po natin na babayaran sa pipick up eh. Phase 1 yan? Sa phase 3, 895? 16. Sa hagdanan yan. Ayan, sa hagdanan. Yan, babayaran na po natin. Okay na tayo rito. Bali 115 pala yung isang piraso nito. 115, hindi na masama kasi 15 by ano to? 15 by 100. 20 by 100 cm pala. Tapos 115 lang ang isa. Bali 2,645 po. 23 pieces. Kakarga na lang sa owner. Bali dito naman tayo sa may Mighty Star. Yung bumili kami ng ano rito, yung Barateja. Ito. Yan, tatlong piraso. Half by 1 by 8 feet. Bali mamaya kasi mag-assemble ng curtain box sila Master Jojo dun sa first project natin sa phase 3. Yan, kailangan po natin yan. Okay, tara. Dumaan tayo rito sa hardware.
Yan, binayaran natin yung mga bakal na dumating dun sa phase 1 kanina. Yan, nagutom po sila. Ito, nilibre natin ng tokneneng. Sabi ko sa Vista Mula. Na, pwede na to. Tokneneng lang. Ate, ba't ba tinawag na tokneneng to? Parang tok. Kasi Tok. tok. Neneng. Yan, kain po tayo. Magkano yung ganito niya? 20. 20. Pwede na pala sa inyo, 20-20 lang eh. Pwede na tayo ko sa Vista Mula eh. Kabalik na tayo rito sa phase 3. Yan, dito na rin sila Master Jojo. Yung edging na yan, dito po gagamitin sa curtain box. Ito yung chrome pipe na pinabili ko kanina kay Karen. Yan, bumili tayong dalawa niyan. Medyo mahaba kasi yung mga kortina rito. Yung pag-install namin nito, yung madudukot ni client yung curtain rod. Ito yung binili niya. Ito pwede to. Pero yung iba, baka ibalik na lang po natin kay client. Pwede naman magamit sa ibang bahay niya. Ito yung kailangan natin. Kasi nade-detach po siya. Yan, may sample na kami rito. Tapos dito gagamitin yung mga edging na binili natin kanina. Ito na yung mga pininturahan ni Kuya Rico. Ganda na ito. Samputulan na lang. Ganda ba yan, eh? Ganda. Di na marireklamo si Louie. Pag ganun lang. Oo. Para po hati na lang. Madali na. Ayan, nagmamasilya na si Kuya Rico. Pantay na. Wow. Linis na. Ayos ah. Oo nga, lagi nakagip ng camera yan. Maganda na sa tignan. Pintura nga talaga magdadala rito. Ayan, pintor. Ganda na rito. Yan ma'am, kulang po tayo nito. Yan, kulang tayo ng 3 piraso pa. Yan, hindi natin magagamit yung iba eh. Yan, curtain box, hindi na nga lang po yan nakasagad dun sa dulo. Sinakto ko lang yung 3. 3 wall-floated panel. Kaya sa drawing. Yan. Yan, may ano po kasi doon, wall-floated panel pababa. Dito po gagamitin niya yung mga binili natin na tiles. Tapos yung sa riser, yan dito, ibang tiles po yung gagamitin, kulay puti. Yan, wala pa po tayo nahanap niya. Yan. Umaraw na, oh. Mukhang okay na tayo, no? Yan, babalik ako ng phase 3. Tara. Yan, bumalik tayo rito para may pakita lang to. Ito yung binili natin yung edging. Tapos, ito yung sa chrome. Yan, ganyan lang po siya kadali. Natatanggal po siya. Yan. Maganda yung ganong klaseng flanges na binili ni ma'am. Yun nga lang, kulang tayo kasi yung iba hindi magamit. Kailangan po natin maipakita lang dito sa video para makapagbigay tayo ng update sa kanila. Ay, ito na nga pala yung mga pinto na, kuya. Tapos, Iyon. kulang ba? Isa pa. Oo. Kabilaan, no? Isang kahit pa. Ay, isang pahit pa. Bukas tapos din. Hindi, nandiyan na pala yung tiles. Yeah, okay na tayo. Nilagyan na rin pala ng no? Masilya sa loob. Binatakan mo na. Yan. Para hindi mapipinturahan yung bakal pag hindi mo inulit. Uy, hindi ka mahihirapan dito, no? Putol nga lang putol. Ganyan na yung paggawa natin. Oo, mas maganda. Mas maganda pa, ano? Mas Hindi na natin malinis. kukulain ng pipinturahan. Oo. Kasi hindi mo unahin yan, hindi mo mapipinturahan ito. Wala, ano muna yan. Tama-tama. Yan, 2 curtain box na lang sa taas. Halos tapos na kami sa finishing carpentry. Yan pag pintura. Pintura to, kulay puti. Ay, boy. Ginawa mo sa mga sa mga pintuan. Ganun kulay. Andiyan na. Nagtira lang naman ako sa cabinet. Nagtira ako ng ito. Para i-touch ko sa cabinet. Si Hindi pang cabinet. Hindi pa nalalagyan. Cabinet yan tsaka sa kamas doon sa loob. Tsaka sa kaling.
Tara. Dito pa uwian na po sila. Hindi nga po pala nakakot yung mga panambak dito, pero lagi tayo nagpa-follow up. Yan yung balangkas natin. Yan na pinturahan na to ng epoxy primer. Tapos pininturahan na ng QDE black. Tapos doon naman baklas na yung bintana. Tapos may asinta na. Bali isang bintana lang po ang ilalagay namin. Yan, palitada na po yung iba. Buhangin, madami naman. Marami pa. Yan, marami pang sasairin. Yan, may framing na rito. Tapos gate na lang, bali single gate. Abangan nyo yung disenyo nito, maganda disenyo nito. Kakaiba dun sa mga ginagawa namin. Yan. Sakto lang pala itong by 3. Sakto Mahaba. lang? Mahaba pala ng ano yan. Ayun dito, oo, mahaba to. Sakto lang yung isa sir. Sakto na yung isa, hindi na magkukulang. Kakabit na lang ng bukang. Yan, okay na yan kuya. Saktong-sakto. Yan, may kanto na nga rin po pala ito. Hindi po kasi natin ito pwedeng isagad. May poster rito. Ganyan na klase yung ano yung survey. Ito na yung gate. Ginagawa na rin nila yung framing ng gate. Yung design na lang. Send ko sa'yo. Tsaka yung dito sir sa ano, Benz. Papalaban ka sa disenyo niya. Kakaiba yung disenyo niya. Para bukas. Alam mo yung bito ka ng tao? Ayun pa ano. Sabi. Hindi, joke lang. Okay. Kaya uwi na po tayo. Bukas na namin kakabit basa sir. Oo, patuyuin muna natin. Para maganda yung kabit mo. Hindi madumi yung hard deflex. Oo. Ayan, balangkas natin. Ayan, kabit na nga po pala nila yung center light. Ito po yun. Si client naman, nagpasa po siya sa akin ng design, tapos hinanap na lang po namin sa online. Ito na yung LED. Bali sa pagpili po ng center light, medyo flat nga lang po yung pinili namin kasi pag medyo nakadrop, mababa lang po kasi itong floor to ceiling natin. Naglalaro lang to ng 240 cm or 2 metro and 40 cm. Kaya mas maigi, ganito na lang. Yan, mas maganda to kung may strip light na, no? Buhay na buhay. Yan. 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 Ganda. Maglalagay pa kami ng isang ilaw dito. Wow. Diba? Water closet. Maka-install na rin. Paano mga karos? Hanggang dito na lang po yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Bali ito, paalam po muna.